Amen. Sige po. Good evening po sa ating lahat. Good evening mga kananayan. Good evening mga kananayan at mga katatayan. Yung iba pa po natin kasama siguro ay papunta pa lamang. But hopefully, ay makasama po natin sila. Hallelujah. Sige po, batiin niyo po muna yung mga katabi niyo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Isang malamig na gabi po sa bawat isa. Paging sa mga kasama po namin online, good evening po sa inyong lahat. Hallelujah. Sino pong ready na magpurit, magsamba sa ating Panginoon? Amen. Sige po, palakpan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa panibagong gabi, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Hallelujah. For our prayer service, Father. Thank you, Lord. Dahil bagamat maulan, ay tunay, Lord, na kayo po ang nagbigay sa amin ng proteksyon at ng kaligtasan sa bawat isa, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, Father, I pray na kayo po ang pamagitna sa bawat isa sa amin. At dalangin namin sa pagpurit, pagsamba namin sa iyo, Lord God. Bagamat sa iyo namin ito ibinibigay, ay patuloy namin idinadalangin na samahan niyo kami, Lord God. Hallelujah. Na matunay, Panginoon, na mabigay namin ang pupurit pagsamba, Lord God, sa Espiritu at sa katotohanan, Father. We pray, Lord God, that these songs may lift your name up high, Panginoon, especially, Lord God, yung mga bagay, hallelujah, na idudulog at ilalapit namin, Lord God, sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa ilang mga pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Let's sing. And my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you lived and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Cause you came near, cause you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For the last time, 'cause you came near, 'cause you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you live
Yes, you did, Lord. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Yes, you live, Lord God. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Oh yes, Lord. Tunay na itinataas ka namin, Panginoon. For you have lived, and you have died, and you have rose again on high, Panginoon. At hanggang ngayon, Lord God, ay tunay na ikaw ay buhay, ikaw ay dakila, ikaw ay nararapat, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are able of all things, and you do the impossible. Hallelujah. Is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is with us. God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God
is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave. Yes, you Lord, raised to life. Yes, you are able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Oh, hallelujah. Worship you, Lord. I have never walked on water, felt the waves beneath my feet, but at your word, Lord, I'll receive your faith to walk on oceans deep. And I remember how you found me in that very same place. All my failing surely would have drowned me, but you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. And where would I be without you here in my life, here in my life? And you have said that all the heavens sing for joy at one who finds the way to freedom, truth of Jesus, brought from death into his life. And I remember, how you found me in that very same place. And all my failings surely would have drowned me, but you made a way.
you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You are my freedom, Jesus, you're the reason. Where would I be without you here in my life, here in my life? Let's all sing. You are my freedom, Jesus, you're the reason. You are my freedom, Jesus, you're the reason. Jesus, you're the reason. You are my freedom. Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You are my freedom, Jesus, you're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito, kung bakit kami nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Father. We thank you, Lord God, for everything that you have done for us. Deserve man namin, Panginoon, or hindi, ay tunay, Panginoon, na pinagkaloob mo ito sa iyo, ito sa amin, Lord God. With that, we thank you, Lord. Patalangin namin, Father, na patuloy niyong samahan ang aming buhay, that you continue to be here in our lives, hallelujah. Whatever the situation is, whatever the outcome is, Lord God, ay tunay, Panginoon, na kami ay nagtitiwala at magtitiwala sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord. We praise you. We declare, Father, that you are our God today, yesterday, and forever. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sino pong gusto magpasalamat sa Lord sa gabing ito? Meron po ba? Meron? Wala? Nagkakayaan sila. Amen. Palapan natin si Lord sa buhay po ni Kuya Arel.
Ayan, good evening po sa ating lahat and sa mga online viewers. Meron ba? Ayan. Ako po personally nagpapasalamat na muli po nakatin po sa gawain. And sa pag-iingat po sa akin ngayong araw na ito, syempre po maulan. So thank you po sa guidance, protection po, and yun, na nakawin ng safe. And sa araw-araw na pagbiyahe ko din, sa pagpunta sa trabaho and pag-uwi. And patuloy na kalakasan na pinagkakaloob ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako kasi syempre, although pabago-bago yung panahon, hindi ako nagkakasakit. So yun, isa blessing na rin po na hindi po tayo dinatapuan ng sakit. Kasi ang hirap po sa panahon po ngayon na magkaroon ng kasakitan. And ayun po, nagpapasalamat ako sa provision, sa trabaho, and sa pang-araw-araw kong pangangailangan. So, yun lang po, pinagpapasalamat ko sa gabi ito. Amen. Ayan, ito na gamitin ko. Sino pa po? Gusto po magpasalamat sa Lord. Libreng-libre po ang ating mic sa harapan. Meron pa po ba? Ay, paunahan na ba to? Ayan, palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Pastor Mark. Palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you po. Amen. Good evening po sa atin lahat. Ako pa nagpapasalamat ako sa Lord kasi si Leon nung Sunday, nakarang weekend, meron siyang sakit. And kami ni Sharina, hay kay nanay, nasa bahay sila ngayon. Ay ano na kami, parang nag-uusap pa lang kami dyan sa labas, saan tayo magpapa-check up, saan tayo magpapa-CBC. Ganun na yung, kasi dinalagnat, may rashes ng tanghali. So ano na kami, parang gano'n na kami ka-advance na, hindi kami gano'n ka-advance mag-isip. Gano'n kami ka-advance mag-alala. Parang, sige, may sakit si Leon, dalhin natin mamaya, mag-set agad siya ng appointment, saan natin dadalhin. Kung halimbawang mag-refer ng CBC, saan natin ipapa-lab test. Tapos pagdating po namin dun sa, pagdating namin sa clinic is, check naman siya ng pedya, and sabi sa kanya is Rosola. Tigdas hangin, so viral. Nung sinabi sa akin na Rosola, nakahinga ako ng maluwag. Kasi ang kinatatakutan namin talaga ngayon dengue. As we all know naman, tag-ulan. The good thing here is walang stagnant water dahil tira-tira ulan mula nung last week hanggang ngayon umuulan. So walang tubig na naiipon. Yun nga lang, syempre hindi tayo pwede mag-relax-relax. So yun yung pinapapasalamat ko. Si Leon, medyo sinisinat-sinat lang. But then, wala na siyang rashes. At masigla po yung bata kahit nung may sakit siya nung Sunday. And hindi po siya na dengue. Yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Yung sa ate naman ngayon, at mukhang tinamaan na siya ng sipon. Narinig ko siya kanina nagsisipon-sipon. Sumisinga. So, in Jesus' name. Kasi, mahirap pag magkasipon ng bata. Matik yun. Parang lumala ng konti, absent na yun kaagad. So, in fairness naman kay ate, hindi naman, ayaw naman niya ma-absent. Mahirap lang gisingin sa umaga, pero pag naka-warm up na siya, gusto niya nang pumasok kaagad. So, yun yung isang bagay. Pero mapasalamat ko rin yung health ng asawa ko dahil siya po ay masigla at wala, natulang nakaraan, parang nakarang araw. Kahapon, nagsasabi siya sa akin na sumasakit nga daw yung ulo niya, probably sa mata niya. Kasi po yung salamin niya, parang nagtatrabaho pa siya yata noon. Eh yung mata niya, tawag sa ganun, yung lumalala. Lumalala yung grado. So, sabi ko sa kanya, by September, kailangan magpa-tingnan ng mata. Kasi, ang hirap po makita si Sharina actually, no? Ibubuking ko lang sa lahat. Mahirap po makita si Sharina na masakit ang ulo. Kasi nung time na, minsan pag umuwi ako galing trabaho, tapos masakit ang ulo niya, makikita ko siya sa loob ng kwarto, nakatalokbong, tapos amoy yellow oil yung kwarto. Kasi sakit na ulo niya. Tapos hindi na siya makakilos noon hanggang bukas na ng umaga. So ang hirap na makita na ganun. Kasi of course yung mga bata, gusto nilang kinukulit yung nanay nila. So yun yung isang bagay na parang sa September magpatingin ng mata kasi ang hirap ng ganun yung kalagayan. Ako nagpapasalamat ako sa Lord dahil wala pa po ako nararamdaman sa mga mata ko. At healthy naman, malinaw pa naman po kayo lahat, nakikita ko pa naman po yung mga kagandahan at kagwapuhan ninyo. Basta ganun no?
nakikita ko pa naman po pati yung mga nakasulat sa likuran, and I'm praying to the Lord kasi ito na lang yung, parang sabi ko, ito na lang yung pride ko. Yung mata ko na hindi katulad na halimbawa nila Andre, di ba, maaga sila nagsalamin. So ito na lang yung pride ko na hindi pa nalabo po yung mga mata ko. Malinaw ko pa po nakikita yung mga bagay-bagay physically. And of course, sorry, mapapahabata ako. Papasalamat din ako sa Panginoon sa buhay na pinagkaloob niya po sa akin. Kay Mame, of course, kay Pastora, sa lahat po ng biyaya na natatanggap namin araw-araw. At mukhang nalalapit na yung araw-araw kami magkakasama sa bahay. And I'm also thankful for the Lord sa mga bagay na ginawa niya ng daan para hindi masyadong maging magaspang yung mga proseso. Ako po ay nag-resign na po sa akin trabaho, and nandito na po ako sa panibagong work. And the very good thing here, mga kapatid, is hindi po ako pinigilan, yun yung una, ng akin pong boss. Pangalawa, isa kapag-usap kami na maayos, and we're not on bad terms. Kapon lang, magkasama kami, nakapagkwentuhan pa kami, inuutusan pa niya ako ayusin yung internet niya. Pero yun yung isang bagay na talagang pinagpapasalamat ko sa Lord na preserve niya po sa akin, yung alagaan yung relasyon na ganun. Kasi at least ngayon hindi mabigat sa loob kong umalis, pati rin sa kanya, dahil maging sa pamilyang iiwanan po, kasi talagang kakibat po ng trabaho ko as admin manager is sa pamilya nila. Hindi rin, walang bigat. And yun yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord. Hindi ko po dinidisregard lahat po ng tinulong sa akin ng boss ko for the last 9 years. And ngayon siguro, with all the things na pinahintulutan ng Panginoon, matutunan ko sa trabahong yun, I believe this time around, magagamit ko pa siya. And yun nga, thank you sa Lord for again putting me in another, kiniklaim ko na, to another greener pasture. And ang kinaganda dito, hindi ako mag-isa dito. I'm with people na nakapalibot sa akin na alam kong hindi lang sila yung tinulungan ko, kundi tinutulungan din ako. Alam niyo kung sino kayo. And yun yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord. At least, since 2012 nagsimula magtrabaho hanggang sa oras na ito, is hindi pa rin ako hinahayaan ng Diyos na mawalan ng oras para sa ministeryo. Kasi since 2012 hanggang ngayon, hindi po ako nawawalan na araw pag Sunday, pag Wednesday, madalang siguro Wednesday, and still flexible siya para ma-meet ko yung makausap ko sila Andre, yung iba kong mga kasamang leaders. Yun pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. So, for 14 years of workforce, nitong June 10, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. And here with the new chapter, again, wala pa man, pinagpapasalamat ko na sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa kanya lahat na papuri. Amen. Thank you po, Pastor Mark. Nag-aabang ba kayo kung meron pa akong tatawagin? Gusto niyo pa po ba? Okay. Sabi na palapakan po natin si Lord sa buhay po ni Sister Alma. Gusto pinipilit pa kasi. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po sa ating taga-subaybay, mga sister in Christ, sa mga nanonood ngayon. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi, kung sabi nga ni Pastor Mike, kanyang mga chikiting, kanyang misis ay medyo may nararamdaman. Ako nga rin, ang sakit-sakit nung parang ito, braso. Sabi nga, palipat-lipat lang. Pag dumating ka raw sa 40 pataas, ano lang daw yan eh. Una dito, sunod kung saan-saan. Ibig sabihin, tumatanda tayo. Kaya salamat sa Panginoon kasi tumatanda po tayo, di ba? At salamat kasi, bagamat medyo nakakaramdam ng sakit, parang kasi usapan namin ni Mami, dahil wala nga akong kliyente today, sabi ko magpapalaboratory kami habang bakante po ako. At dahil nga medyo masama yung pakiramdam, medyo tinanghali ako ng gising. Sabi ko 6:30 po kami magkita sa Litex. Nakasimangot na kayo na, alas 7 ko na siya napuntahan. Siyempre, nanay. Iba na yung mukha. Pagdating ko pala, iba na yung mukha eh. Pero sabi ko nga, salamat pa rin kasi bagamat alam mong ikaw bilang anak, alam mong kahit masakit
ang katawan, no, alam mong masarap matulog, pero salamat dahil yung pagiging anak ko is nagagampanan ko naman sa aking magulang na nasasamahan siya sa ganyan, sa ospital, ganyan. Sabi ko, bagamat hindi ko man siya nasusuportahan financial, pero salamat sa Panginoon kasi binibigyan ako ng Panginoon ng oras para sa mga ganong pagkakataon na sa ganong pagkakataon may pakita at mapadama ko sa kanya yung pagmamahal bilang isang anak at bilang isang obligasyon ng isang anak. Lahat yon salamat sa Panginoon. At maging sa pag-iingat niya nga sa aming, alam mo na, pagdating sa ospital nga lang, ospital, haba. Kailangan mo ng mahabang pasensya dahil sa mga pila, di ba? At salamat kasi mabilis naman yung proseso namin kanina. Kaya maaga naman kami nakauwi ni Mami. Tsaka syempre, yung pong ating panahon ngayon ay hindi mo na alam kung aaraw, uulan. Karang kayo na, ang ganda na ng araw di ba? Medyo umaraw na nung umaga, pero pagdating ng hapon, ayan na naman, umulan na naman. Pero salamat kasi napagtagumpayan natin, nandito po tayong lahat para po sa ating gawain ng ating Panginoon. Dahil dito po is, sabi nga, hindi lang naman po tayo hindi rin po natin basta lang maparangalan ang Panginoon, kundi even tayo po mismo is lumalakas po pagdating po sa ganitong gawain. Lumalakas po tayo spiritually dahil nandito po tayo para po magpalakasan sa isa't isa. Kaya salamat po sa Panginoon. All glory to God. Amen. Thank you po, Sister Alma. Ayan. Medyo malalim na po yung gabi, no? So, tayo po ay dumako na sa pinaka-importante pong bagay or parte ng ating service. So, tinatawag po natin si Pastora Baby para po sa ating exhortation. Palakpakan po natin si Lord sa kanya pong buhay. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon sa biyayang patuloy niyang pinagkakalob sa atin sapagkat sabi nga po natin, itong mga nagdaang linggo, mahigit almost 2 weeks ay puro ulan-ulan at marami po sa mga kababayan natin ang binaha at patuloy na binabaha. Ngunit salamat po dahil tayo po ay ang patuloy na pag-iingat na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ngunit bagamat sabi nga po natin tayo ay nakakaranas ng ganito na hindi po tayo binabaha. Of course, ang puso pa rin po natin ay dumuroon sa mga kababayan po natin na sinasalanta ng baha. Hindi po madali. No, mahirap po yung kanilang pinagdadaanan. Ngunit tayo po ay patuloy na manalangin para po sa provision, intervention ng Diyos para po sa kanila. Ayan. So ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Unang-una po kanina, halos ilang araw na napapansin niyo rin po siguro yun last week pa. Lagi po akong kinakapos sa paghinga. Hirap po akong tumayo ng matagal. Pag tumayo po ako ng matagal, dapat uupo din po ako. Even nga po doon sa paghuhugas po ng pinggan, hindi ko po madire-diretso ang maghugas ng pinggan. Pagka uupo ako saglit, papahinga, and then tuloy na naman. Ganun po yung ginagawa ko. Pero still, sabi ko nga, salamat pa rin sa Panginoon sa pagbibigay niya rin po sa akin ng lakas dahil patuloy ko pa rin po namang nagagawa ang mga bagay-bagay na dapat pong gawin. At maging doon po sa pananakit ng mga balakang, ng likod, hapo. Kung sabi nga ni Pastor Mike kanina, amoy yellow oil daw yung nila, yung kwarto nila. Sa akin naman po amoy effect kasi kanina sabi ko na sakit talaga ng balakang ko, medyo kinakabahan na naman ako kanina, kaya sabi ko, Lord, ayoko naman po ng ganito na pag may gawain, parang doon siya laging na yung sakit. Kaya yun po yung panalangin ko kanina na nawa naman ay wag pong magtuloy-tuloy yung sakit ng balakang. Kasi ang hirap talaga, masakit po talaga na ngawit. Ganun po yung pakiramdam at parang ang hirap pong huminga. Ngunit salamat sa Panginoon kasi kanina naman po pagkatapos nilagyan ng efficacent, konting masahe ko lang po ng konti, ay umukay na po at hindi naman na po ako nakaramdam ng pain. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nandyan po yung ating Diyos na patuloy na nagpapagaling, tumutugon sa ating panalangin.
Salamat pa rin po sa patuloy na lakas sa provision ng Panginoon kasi ang hirap po ng aking sitwasyon sa ngayon dahil yung mga pagkain na dati ko pong kailangan kainin, hindi na po talaga po pwede. As in, hindi na po talaga po pwede. At kung akala po natin matipid, kasi nga mas konti na ang kailangan mong kainin, pero hindi po, mas magastos, mas mahal ang kailangan mong ang kakailangan mo kasi katulad nun, magmimerienda ka dati-rati, pwede kang kumain ng, bumili ng tinapay, kumain ng ganito, tawag nito, kumain ng, yung bahaw, ganun, pwede kang bumili ng mga 20 pesos na barbecue. Diba? Sabi ko, minsan pagkagutom, itlog, laga ng itlog, yung mga ganun. Pero yan po yung mga bagay, hindi na po pwede. Kaya magastos po, pero salamat sa Panginoon kasi yung provision po ng Diyos ay parati pong ipinadadala ng ating Panginoon sa atin. Kaya ang papuri po, pasasalamat ay sa Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Ayan. So ngayong gabi po, patuloy po tayong mag-aral sa salita ng Diyos. At tayo po ay dinala ng ating Panginoon doon po sa unang Pedro, mula sa aklat ng Pedro, chapter 5, verses 7 to 9. At ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin itong, ayan po, ang paanyaya ng pagtitiwala sa Diyos. Ayan po, kayo po ay aking inaanyayang tumayo. Basahin po natin ng may paggalang ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at mapagbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Purihin po ang kanyang salita, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa pabatid niyong salita, Panginoon, na iyo pong pinagkaloob sa amin ngayong gabi. Dalangin nga po namin, O Diyos, muli ang pakikipisan nga po, O Diyos, ng iyong Santong Espiritu ang sumaamin upang maunawaan ng lubusan ang bawat salitang iyong pinahayag ngayong gabi. Dalangin ko rin po, O Diyos, itago niyo lamang po ako sa iyong likuran, hindi po ang aking tinig ang marinig, kundi ang tinig mo lamang. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Diyos. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan, so sa ating pong gabi, ngayong gabi, titingnan po natin, no, dito po sa ating binasa, meron pong babala, meron pong paalala, at meron pong paanyaya. Doon po sa tatlong yon. Unang-una, dito po si Pedro ay nagbabala sa atin na bilang isang Kristiyano, meron po tayong kaaway. Meron po tayong kalaban. At ayon sa Efesos 6:12, ang kaaway po natin ay hindi lang nag-iisa. Ang sabi niya nga po doon, laksa-laksa, hukbo, no? Hukbo ang ating kalaban. But ngunit dito nga po sa Efesos 12, bagamat ang sinasabi niya, ito po ay mga kalabang spiritual, pero bilang isang mananampalataya, may mga kalaban din po tayo, dalawa po, no, spiritual at may mga kalaban din po tayong physical. Yung sa mga tao sa paligid natin, yung mga nagpe-persecute sa atin, yung mga hinahamak tayo dahil sa ating pananampalataya. So marami po talaga tayong kalaban. Ngunit, ano po ang kanyang paalala o kaya po kanyang encouragement? Ayon po doon sa ating binasa ay ang kanyang sinabi po dito, huwag po tayong bagamat may mga kaaway po tayo. Bagamat hindi lang iisa, bagamat laksa-laksa, hukbo-hukbo. Ngunit ang panawagan po sa atin ni Apostol Pablo ay huwag po tayong mabuhay sa takot. No, wag po tayong mabuhay sa takot dahil bilang isang mananampalataya,
ang takot at pananampalataya. Sabi nga, faith and fear doesn't mix. Hindi pwedeng maghalo yan. Hindi po pwedeng ganun. Kaya dapat pananampalataya lang at huwag po tayong mabuhay sa takot. Dahil hindi sinabi po ng Diyos na dadalhin nating mag-isa. Hindi sinabi ng Diyos na harapin po nating mag-isa ang ating mga problema. Ayan. At again, yun nga, yung may babala, may paanyaya, ay may paalala. At ngayon po, ang paanyaya ng Diyos. Sabi po doon, sa number 1 nating makikita, ano ang sabi niya, anong paanyaya? Ibigay natin sa Diyos ang ating mga alalahanin. Sabi doon sa 7, pagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. So, meaning, mga kapatid, anuman yung kabalisan natin, anuman yung mga pag-aalala na pumapasok sa atin, dapat po ang paanyaya ng Panginoon ay buong puso nating isuko ang lahat ng iyan sa Diyos. Dahil ang pagsuko po, nahirapan ako. Paano ko sa Sunday? Ayan. Salamat ang marami. So, kailangan po natin isuko ang lahat ng mga alalahanin natin. Ano mang alalahanin po yan? Sabihin natin, kadalasan mga alalahanin natin, problema sa pera. Ako po ngayon, problema sa kalusugan, problema sa pamilya, sa relasyon, sa pag-aaral, sa trabaho. Ang dami-dami po nating kinakaharap na problema. No? Pero ang tanong ngayon, paano po ba natin haharapin ng lahat ng mga yan? Ang sabi po dito, ayon po doon sa ating binasa, kailangan po natin ipagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon. Dahil pag tayo po ay ating pinagkatiwala o ating pong isinuko yan sa Diyos, lahat ng ating pag-aalala, ibig sabihin po, ay binibigay natin sa Diyos ang lahat ng kaparaanan para po siya ay panghimasukan ang lahat ng ating pinagdadaanan. Ang pagsuko po ng ating sitwasyon sa Panginoon ay pagpapakita ng ating limitasyon, pag-amin ng ating limitasyon na sa lahat ng bagay na to, wala tayong kontrol. Wala po tayong magagawa. Kaya ang sabi niya, kailangan po natin itong ipagkatiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala na yan ay pagtitiwala doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang pagtitiwala na yan ay isang tanda ng ating pagpapakumbaba. Nagpapakumbaba tayo, na tayo po bilang isang tao, isang Kristiyano, marami po tayong limitasyon sa buhay. Pero once na ito po ay ating isinuko sa Diyos, ibig sabihin, ito po ay pagpapakita ng dependency. Resulta po ng aking laboratory, duman po ako sa takot, duman din po ako sa iyak sa Panginoon. Pero sabi ko, ano ba ang takot? Ano ba yung ini-inject sa atin na ay susunod niyan, idadialysis ka na. Susunod niyan, pag idadialysis ka na, kumbaga, limitado na lang ang buhay mo dito sa lupa. Kasi ang dialysis, kung titingnan natin, ay parang prolong niya lang ang buhay mo. Ganon. Lahat yun ay ini-inject ng kaaway. Pero every time na naaalala ko yun, every time ini-inject yun ng kaaway, lumalapit ako sa Diyos, umiiyak ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos. At ang sinasabi ko, hindi po ako nagmamalaki, pero kung ito yung ginagamit sa akin ng kaaway na mamamatay ka na, malapit ang kamatayan mo. Sinasabi ko, lahat naman kami mamamatay, lahat tayo mamamatay. Ang tanong lang, paano ka ba mamamatay? Diba? O saan mo ba
paano ka haharap sa kamatayan mo. So what I'm saying, mga kapatid, babalik ako doon sa pinag-uusapan natin. Don't let our self-control yung mga problema natin. Hayaan natin, isuko natin to sa Panginoon na siya naman yung totoong may control ng lahat. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Everything is under sa control ng ating Panginoon. Ano man mga kapatid, yung nasa isip nyo ngayon, yung mga alalahanin nyo ngayon, lahat po yan ay nasa kontrolado ng kamay ng Diyos. Kaya kailangan po natin, ipagkatiwala po natin sa Kanya. Dahil, sinabi sa atin ng Diyos, kung hindi po natin kaya, alam nating kaya ng ating Panginoon. Amen? At gusto ko lamang pong bigyan ng diin, yung doon po sa sinabi niya, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat. Quote and quote, sinabi niya po, ang lahat ng kabalisahan. Whatever it is, maliit, malaki, no? Sipon man yan, cancer man yan, ubo man yan, o sakit na mahirap ng solusyonan, lahat po yan ibigay natin sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, ibigay nyo, pagkatiwala nyo lahat ang buo nyong kabalisahan. Nilagay ko na lang po yung salita na buo. Kasi minsan tayo bilang isang mananampalataya, we tend to waver doon sa ating pong pagkakatiwala sa Diyos. No, na minsan, ito lang ang pagkakatiwala ko sa Diyos. Ito yung pagkakatiwala ko sa sarili ko. May ganun pa rin po tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, ayon po doon sa ating binasa, lahat, wala po tayong iiwanan. Hindi lamang yung malalaki. Hindi lamang yung mga bagay natin sa tingin natin ay mahalaga. Kundi, sabi nga po natin, lahat. At lahat ng ito ay maaari po nating sabihin sa Diyos. Sabihin sa Diyos. Sabi ko nga nung kahapon, sabi ko, Lord, pagod na ako. Nakakapagod po talaga, sa totoo lang yung, hindi ako pagod sa sitwasyon, kundi yung may times na talagang konting kilos mo, napapagod ka. Nakakapagod po, Lord. Para lagi mong hinahabol yung hininga mo. Hapong-hapo ka na, wala ka namang pinagpaguran, wala ka namang ginawang mabigat. Kahapon, sabi ko nga, namalengke kami ni Mami. Ang dala-dala ko lang po 1.5. Di ba ang 1.5 dati-rati noon, napakarami na. Konti lang po yung bit-bit ko sa mga nabili ko, pero pagod na pagod ako. Sabi ko nga kay Mami, hindi ko na kayang maglakad mula Mulave hanggang pababa ng bahay. Mag-abag tayo ng tricycle at mag-special tayo pauwi ng bahay. Kasi hindi ko na po talaga kaya. Hindi po mabigat yung bit-bit ko. Alam niyo naman po siguro yung bit-bit ng 1.5, di ba? Hindi po mabigat, pero ang bilis ko pong mapagod. Kaya yun minsan ang iniiyak, madalas ngayon, iniiyak ko sa Panginoon. Pero, again, sabi nga, lahat ipagkatiwala mo, kung napapagod ka, sabihin mo, nasasaktan ka, nahihirapan ka, may tanong ka, may pagdududa ka, sabihin mo lahat sa Panginoon. Kasi lahat yan ay kontrolado ng Diyos. Lahat yan ay merong kasagutan ang ating Panginoon. Kaya ganun na lamang ang paalala ni Pedro sa bawat isa sa atin na pagkatiwala natin sa Diyos. At naniniwala tayo, hindi lang ito paalala, kundi ito ay paanyaya sa atin ng Panginoon. Nais ng Diyos, gustong-gusto ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya at ipagkatiwala ang mga bagay sa mga bagay na hindi na po natin kaya. And even on those things na kaya natin, pagkatiwala pa rin po natin sa Diyos. Kasi minsan akala natin kaya natin, akala natin masusolusyonan natin, pero hindi po. Minsan po, ang solusyon natin ay nagiging taliwas pa sa paningin ng Diyos. Kaya better yet, ipagkatiwala lahat. Huwag po natin angkinin na kaya natin. Mas maganda pong sabihin, Lord, hindi ko po kaya. Kailangan ko kayo. Kasi it shows our dependency to our living God. Hallelujah. Ayun nga, nilagay ko pa dito, kasi
nasusubukan niyo po ba yun na minsan ang dami yung sinasabi sa Diyos? Tinatanong mo ang Diyos, Lord, galit ka ba? Kasi ang dami kong sinasabi, ang dami kong kinocomplain. Parang ganon. Pero, isasabi ko, Lord, wala naman akong wala akong pwedeng masabihan. Lord, wala akong ibang masumpungan. Minsan kasi, masumbungan. Minsan kasi, akala natin complain ba? Pero at times gusto mo lang magsumbong. Hindi ka talaga actually nagko-complain, nagsusumbong ka lang. Meron ka lang makausap. Meron kang, hindi lang kasi Panginoon niya, pero you have someone, sabi nga, shoulder to cry on. At ang nakakatuwa, once na sa Lord tayo nagsusumbong, once na doon tayo sa balikat ng Diyos, umiiyak, makaka-relate ang Diyos kasi God knows everything. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya napakasarap magsabi sa isang Diyos na alam ang lahat, na walang nalilingid sa Kanya. Kaya ang panawagan po sa atin at paanyaya sa atin, pagkatiwala natin lahat ang ating alalahanin sa ating Panginoon. Bakit? Ayun po, no, bakit? Dahil mga kapatid, hindi po tayo nagtitiwala sa kawalan. Hindi tayo nagtitiwala sa walang kakanayanan. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na patay. Sa halip, nagtitiwala tayo sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na buhay, at higit sa lahat, sa Diyos na nagmamalasakit sa atin. Amen? Kasi yun po ang sabi niya, sabi niya doon, ayon po sa binasa natin, sabi niya doon, pagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Sino ang nagmamalasakit sa atin? Ang Diyos, ang Lord. Diba? Napakasarap pakinggan. Minsan dami mong wala namang nagki-care sa akin. Wala namang nag-aalala sa akin. Wala namang nagsasabi, kumain ka na ba? Wala namang nagsasabi, uminom ka na ba ng gamot mo? Mga lang, diba? Mema lang, no? Pero alam niyo po ba, ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Makipag-ugnayan tayo sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Sa number 2 po, yan po baka gumagana po akong salita, may oras pala tayo. Ano po yung number 2 natin? Tingnan natin. Sabi doon, ano po nakalagay dyan? Maging handa at mag-ingat. Pagkatapos sabihin ni Pedro na ibigay sa Diyos ang ating mga alalahanin, sinabi niya doon sa 8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leon, umaatungal at naghahanap ng, malalapa. Ibig sabihin, naghahanap siya ng kanyang mabibiktima. Vigilant, maging alerto tayo sa ating pananampalataya. Vigilant, dapat maging gising tayo. Kasi meron po tayong kaaway at ang sabi niya, dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leon, umaatungal. So pag sinabing leong umaatungal, ano ang nai-impress sa isip natin? Nakakatakot, isang malakas na hindi natin basta-basta matatalo. Kasi any moment pwede tayong masila, in any moment pwede tayong lapain. Diba? Yun yung ini-impress sa atin ng kaaway. Para Para tayo ay bumuwal sa ating pananampalataya. Para tayo ay bumigay sa ating pananampalataya. Dahil yun yung nais niya. Diba? Kaya ang sabi ni Pedro, humanda kayo at mag-ingat. Dahil, mga kapatid, ang katotohanan ay meron talaga tayong kalaban. Buti sana kung ang kalaban natin ay ordinaryong tao lang. Ang kalaban natin ay ang diablo. Ang kalaban natin ay si Satanas, mga kapatid. At yun yung lagi niyang paano sa atin, yung parang
Roaring lion, umaatungal. Kasi ang layunin niya para tayo ay sirain ang ating pananampalataya, sirain ang ating dignidad. Ilagay sa atin ang takot. Yun ang gusto niya. Kasi pag pumasok ang takot at hindi ka handa, hindi mo na paghandaan yan, at hindi ka sa tamang kaisipan, magdudwell ka dyan, kapatid. Magdudwell ka dyan. At pag nagduwell ka sa takot, sa halip na abutin pa ng 10 years yung buhay mo, sa halip na abutin ka pa ng 20 years, bakit hindi ka abutin ng 5 years? Dahil panghihinaan ka doon sa sinabi ng doktor sa'yo. Kasi buti sana kung doktor lang. Kadalasan ginagawa natin, kaya minsan ayaw natin magpa-check up eh. You know why? Kasi kung ano-ano, lahat ng result doon, iniisa-isa mo kay Google. Itinatanong mo. At pag may nabasa ka, ayan na. Diba? Takot ka na. At pag yung takot, mga kapatid, nakaka-paralyze yan. Kaya kang i-handcuff niyan para ikaw ay hindi makakilos. Kaya huwag kang papayag. Kaya ang sabi ni Pedro, mag-ingat, maging handa. Dahil merong kalaban na umaatungal at wala siyang ibang ninanais kundi ikaw ay silain. Pero alam niyo po ba, sabi nga, yung leon na yan, just like a roaring lion, hanggang, ganun lang naman yan. Di ba, paikot-ikot, tatakutin ka. Tatakutin ka lang yan. Kung ikaw, kung natakot ka, nagpapakita ka, ay sisilain ka ngang talaga. Kaya kapatid, para hindi po tayo makapagpakita ng takot, kailangan po nating manindigan sa ating pananampalataya. Dahil ang sabi nga, layunin ng Diablo, tayo ay takutin. Tayo ay panghinain, tayo ay galitin, tayo ay bigyan ng pagdududa, tayo ay bigyan ng sama ng loob, at higit sa lahat, bibigyan tayo ng kawalan ng pag-asa. Kaya kung wala ka sa tamang katinuan, madali kang masilo, madali kang mahatak. Tingnan mo ang mga lasing, wala sa katinuan, kaya mabilis silang tumalon sa tukso, mabilis silang matukso. Lasing po ako noon. Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Di ba? Sabi nga nila, kawawang alak, ginagawang dahilan ng mga kabataan para sa kanilang kahinaan. Bakit ka nabuntis? Anong nangyari? Lasing po kasi ako noon, hindi ko na po alam ginagawa ko. Di ba? Kaya sabi niya, dapat huwag kang mawala sa iyong katinuan. Dapat laging malinaw ang pag-iisip natin. Right? Kasi ang kaaway, lagi at lagi po tayong dadayain. Naghihintay sa atin sa sandali na kung saan tayo ay nag-iisa, tayo ay hiwalay doon sa mga kapwa natin mananampalataya. Tayo ay nandoon sa pagdududa. Tayo ay kulang sa pananalangin, kulang sa pagbabasa ng salita. Doon ka sa panahon na yon na ikaw ay mahina, lalapain ka ng kaaway. Kaya napakahalaga na magkaroon po ng fellowship ang mga kapwa mananampalataya. Napakahalaga, sabi nga ni Sister Alma, yung kahalagahan ng cell grouping. Dahil yan po yung nagpapalakas sa atin. Yung pananalangin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Yan po yung magpapalakas sa atin. Pag po tayo ay ginagawa yan, wala pong matuto po tayong makita ang mga bagay-bagay sa paligid natin nang ayon doon sa kung paano ito nakikita ng Diyos. Amen? So, number 3, huli na mga kapatid, sabi doon, sa 9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Sa number 3, labanan ng kaaway sa pamamagitan ng pananampalataya. Meaning, labanan ninyo siya sa pagiging pananatili nating matatag sa
pananampalataya. Hindi sinasabi ni Pedro na ang buhay mananampalataya ay madali. Dahil sinabi niya, meron po tayong kaaway, ngunit ang kanya pong pinapaalala sa atin ay dapat manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. No? Hindi niya sinabing wala tayong problemang pagdadaanan. Kaya nga sinabi niya, ipagkatiwala ninyong lahat sa Diyos ang lahat ng inyong alalahanin kasi marami po tayong pagdadaanan. No? Kaya ang pakiusap, ang panawagan ay manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya. At ang katatagan na yan ay hindi po magmumula sa sarili nating lakas, hindi po magmumula sa ating kakayanan, kundi mga kapatid, ito ay magmumula doon sa pananampalataya na kung saan ang tiwala ay dumoroon sa pangako, katapatan, at doon sa gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya kapag dumating ang problema, huwag agad sumuko. Huwag po tayong sumuko sapagkat ang pagsuko ay hindi po yan ang binigay sa atin ng Diyos. No? Pananampalataya ang kalob sa atin ng Diyos. Sabi niya, quitter never wins. Hindi kailanman mananalo ang mga taong sumusuko. No? Kung meron mang pagsuko na kailangan nating gawin, hindi suko sa laban, kundi suko sa Diyos ang lahat ng ating laban. Huwag nating ariin na ito ay ating laban, kundi makita natin na ang labang ito ay laban ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. At mga kapatid, ang sabi niya nga doon, sa binasa natin kanina, sabi niya, balikan ko, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Pero doon po sa dulo, ang sinabi niya, alalahanin ninyo, hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Amen? Sabi nga doon, nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa sa mga problemang pinagdadaanan natin. Kasi yun ang sabi niya, hindi lang tayo. Hindi tayo nag-iisa. Maraming kapatiran ang dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi halos lahat tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, ang mga mananampalataya na dumaraan sa mga pagsubok na tulad natin ay meron pong pangako ang ating Diyos. No, ano ang kanyang pangako? Kasama natin ang Diyos. May malasakit siya sa atin. Kaya wag mo sasabihin, bakit ako lang? Hindi ikaw lang. Tayong lahat, pero higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. Amen? So purihin po ang Panginoon at nawa ang bawat isa sa atin ngayon na dumadaan sa napakaraming alalahanin, anumang uri ng alalahanin na yan, ang panawagan po sa atin ay ang pagtitiwala, panyaya po sa atin ng Panginoon, pagkatiwala po natin yan sa Diyos. No? Dahil ang Diyos, ang siya pong totoong nagmamalasakit sa atin. Purihin po ang ating Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, tunay o Diyos, na sa gabing ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat o Diyos sa mga salitang iyo pong pinabatid sa bawat isa sa amin. Lord, alam niyo po na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kinakaharap na pagsubok, pinagdadaanan ng buhay. Kaya Lord, minarapat mo na sa gabing ito, amin pong marinig, Panginoon, ang iyo pong paanyaya o Diyos na ipagkatiwala namin ang lahat ng aming pinagdadaanan sa iyong mga kamay. At Lord, nawa, Panginoon, dalangin po namin ang iyo pong presensya, ang sumaamin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, Lord, at even sa mga kapatirang nasa online streaming namin, Panginoon, ay patuloy na maging matatag sa aming pananampalataya, O Diyos. Salamat po. Ito po yung aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.
Amen. Ayan, thank you po, Pastora. So, tonight po, we will pray na. It's 8:54. 8:55 kasi 10 seconds. Ayan. So, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So, pwede po tayong magtatlong grupo at tigtatatlo. Amen? And syempre po, ang ating mga prayer point ay hindi po nalalayo sa ating mensahe sa gabing ito. Prayer point number 1 po natin is about sa ating alalahanin. Patuloy po nating matutunan na ibigay sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin sa halip na dalhin natin itong ng mag-isa. Kasi yan po yung mga bagay na minsan sa madalas ay nakakalimutan natin. Pero bilang Kristiyano po, dapat ito po isa sa mga dapat na ginagawa natin bilang pagtitiwala at bilang dependency po natin sa ating Panginoon. Pangalawa po, magmula sa Diyos ang karunungan at pagiging alerto sa mga tukso at pagsubok. Di ba po, katulad ng sinabi ni Pastora kanina, hindi po basta-basta ang kalaban natin. Ang kalaban po natin ay tunay na may kapangyarihan pa, higit sa kapangyarihan natin. Kaya marapat lamang po na manggaling kay Lord yung alerto, yung alertness natin, and yung wisdom and knowledge, and syempre yung discernment natin para makita natin kung yung mga bagay ba sa paligid natin ay mula sa Diyos o mula sa kaaway. Amen? Upang manatiling matatag tayo sa pananampalataya. And then number 3 po, magkaroon ng matibay na pananampalataya at lakas ng loob upang labanan ang mga panlilinlang ng kaaway. Syempre po, hindi natin magagamit or malalabanan ang mga gawa ni Satanas, gawa ng kaaway kung gagamitin lamang po natin ang sarili nating lakas. It will always be through the power of the Holy Spirit, the power of Jesus Christ. Amen? So ito po yung mga panalangin natin, prayer points. Bukod pa po sa mga prayer requests natin, i-share na lang po natin ito sa kanya-kanya nating mga prayer circle or prayer group. So prayer leader po natin is number 1 si Brother Arel, Kuya Arel. Number 2 po, Pastor Mark. Number 3 po, ako. Amen? So, bilang po tayo sa lahat. Amen? Number 1 po, AJ. Number 2, Tita Alma. Number 3, Nanay. Number 1, number 2, then number 3. Number 3 po si Pastora. Amen? Sige po, tayo po ay magkanya-kanya ng bilog. Kakabilang lang, nakalimutan mo na agad yung number mo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, yan. Ako po, number 3.
Amen. Let us all pray po. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Thank you, Father, for the message, Lord God, that we have received. Dalangin namin, Panginoon, sa mga idinulog namin sa iyo, inilapit namin sa iyo sa gabing ito. Na kayo po, Lord God, ang magbigay sa amin ng katugunan, Father. And dalangin namin, Lord, sa gabing ito, Lord, sa aming pagsamantalang hiwa-hiwalay, ay patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo mo kaming protektahan nang makauwi kami, Lord, ng safe, Panginoon, makauwi kami, Lord God, ng walang anumang aberya, Lord, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, Panginoon. At sa araw ng bukas, Panginoon, ay magkaroon kami ng kalakasan mula sa aming pagpapahinga, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Patuloy na, Panginoon, na magkaroon kami, Lord, ng buhay na may pananampalataya, Panginoon, buhay na may pananalangin sa iyo, Lord God. At dalangin namin, Lord, na sa mga oras na makakalimutan namin man ito, Lord God, ay kayo po, Father, ang mag-remind sa amin, Lord God, through every, Panginoon, every way possible, hallelujah, na dumangan kami, Lord God, sa iyong salita, hallelujah, at sa iyo pong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We pray all of these things, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Good night po. Good night and see you on Saturday and Sunday po. God bless you po, everyone.